Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Dayan Iperocho at sa video ito, aalamin natin kung ano ang uri ng morpema. Bago yaon, alamin muna natin kung ano ang morpolohiya. Ang morpolohiya, ito ay ang sangay ng linguistika na nag-aaral ng morpema o morpheme sa Ingles o ang pinakamaliit na unit ng tunog na may kahulugan. May dalawang uri ng morpema ayon sa kahulugan. Una ay ang morpemang may kahulugang pangnilalaman o morpemang leksikal, at pangalawa ay ang morpemang may kahulugang pangkayarian o morpemang pangkayarian. Unahin nating alamin kung ano ang morpemang may kahulugang pangnilalaman o morpemang leksikal. Ang morpemang may kahulugang pangnilalaman o morpemang leksikal, ito ay ang uri ng morpema na nagbibigay ng buo at tiyak na kahulugan sa pangungusap. Binubuo ito ng mga nominal na pangalan, pangdiwa, panguri, at pang-abay. Ang mga halimbawang salita ay sipag, sayaw, tiyaga, at marami pang iba. Gamitin nating halimbawa ito. Si Leona ay nagpupulot ng basura noong nakaraan. Ang mga salitang Leona, nagpupulot, basura, noong nakaraan ay mga halimbawa ng morpemang leksikal. Dahil ito sa una, pangalan. Ang pangalan, ito ay nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pangyayari, at marami pang iba. Ang mga halimbawa nito ay Leona, basura, contest, pusa, papel, at paaralan. Pangalawa naman ay ang pandiwa. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw ng simuno ng pangungusap. Ito ay maaaring kilos o galaw ng tao, hayop, bagay. Halimbawa, mag-aral, gumuguhit, nagpupulot, natutulog, tumatakbo, at naglilinis. Ang pangatlo naman ay ang pang-uri. Ito ay nagbibigay description o turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras at iba pa. Kadalasan, ginagamit ito upang mas bigyan linaw ang isang pangalan. Mga halimbawa ay maligaya, palaaway, balat sibuyas, at marami. Pang-apat ay ang pang-abay. Ito naman ay naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Halimbawa, kahapon, kanina, magaling, noon, doon, at nakaraan. Sunod naman ay ang pangalawang uri, ang morpemang pangkayarian. Ito naman ay ang mga salitang nangangailangan ng iba pang mga salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangungusap. Ito ay binubuo ng mga pananda at pang-ugnay. Ang mga salitang halimbawa ay ng, sa, at, mga, at iba pa. Isang halimbawa, si Brian ay mahimbing na natutulog sa klase noong nakaraang hapon. Ang mga salitang si, ay, na, at sa ay mga halimbawang salita ng morpemang pangkayarian na nagdudugtong sa mga salitang may kahulugan o morpemang leksikal upang may parating ng malinaw ang mensahe ng isang pangungusap. Ang pang-angkop. Ito ay ginagamit para pag-ugnayin ang mga panuring at mga salitang binibigyan nito ng turing. Mga halimbawa na, ng, at ki. Pangatnig, ito ay nagpapakita ng pagbubukod, pagsasalungat at paglilinaw. Mga halimbawa at, ngunit, tatapwat, subalit, kaya, saka at pati. Pangatlo ay ang pang-ukol. Ito ay nag-uugnay sa pangalan, pandiwa, panghalip o pang-abay sa iba pang mga salita sa loob ng pangungusap. Ito ay maaari ding magturo ng lugar o layon. Mga halimbawa, sa, ukol sa, o kay, hinggil sa, o hinggil kay, ayon sa, at ayon kay. At ang panghuli ay pananda. Ito ay nagpapakilala o nagsisilbing tanda ng gamit ng isang salita sa loob ng pangungusap. Mga halimbawang salita, si, sina, nina, ang mga, at ay. Yun lamang at maraming salamat.